Isang magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. May mga naka-schedule naman tayong gagawin ng mga amplifier. Actually, mga nakaraang araw pa ito na tinatanggap. Kailangan humingi tayo ng mahabang oras. Mga isang linggo kasi medyo mga malala ang trouble ito mga bro. Maraming mga kinalawang ng mga parts. Ang brand nito, itong pinakataas ay DB Audio. Pangalawa ay Promac. Yung pangatlo naman ay Concert. Medyo mga hard trouble to mga bro dahil sa sobrang dami na mga kinakalawang na mga parts. So unahin natin tong ating DB Audio. Visual check lang natin mga bro kasi naka-schedule na naman tayo papuntang Raon. Mamili tayo ng mga parts kasi naubusan na tayo ng mga pang-reserva natin ng mga transistor na pang-amplifier at mga resistor mga bro. Ito visual check type dito sa ating DB Audio na amplifier. May nakikita kasi tayong sunog dyan. Tapos may mga kinalawang din na parts, lalo na dito sa may bandang input din may mga kinalawang na rin dito mga bro. Tapos puno ng alikabok kasi simulat sa pull daw, ngayon lang daw ito napagawa. Almost 5 years na raw, ngayon lang daw nasira ito. Pasensya na pala mga bro, medyo maingay kasi may nag-unload ng nagbaba na mga graba yung truck na yun. Medyo okay lang yan kaysa tugtog ang maingay mga bro, baka makapiright tayo. Hindi baling graba kasi okay lang yan, walang problema yan. So ngayon bali mag visual check lang ako para mabilhan ko na naman yung mga kailangan dito sa mga amplifier na gagawin natin. So dito pa lang sa DB Audio, medyo humihingi ako pag mga ganito mga amplifier na medyo marami-rami mga kinalawang. Hingi tayo ng pinakamababa 1 week. Excuse mga bro, hingi tayo ng mga 1 week kasi medyo mahaba-haba ang laban para may medyo allowance, hindi tayo kakapusin sa oras. So dito pa lang yan sa DB Audio kaya isa-isahin natin yan ditong portion na to mga bro, lalo na sa min amp kasi may mga putol na rin mga resistor dyan mga bro. Tapos dito naman tayo sa isa, ibaba lang natin, putol pa, marupok na pala yung pinaka nun. So ibaba lang muna natin to mga bro. Naputol pala yung screw pala doon sa gilid, naputol, hinawakan ko kasi. So ibaba ko lang to at yung isa naman yung Promac naman ang visual check natin mga bro. So tuloy natin, natapos na tayo mag visual check doon sa DB Audio. Dito naman tayo sa Promac na 603 pala to nakasulat, kaya ko 5 po ito. Promac na 603 na medyo napakaraming kalawang. So visual check tayo mga bro, pati yung kahan nito ay kinalawang dahil natatalsikan daw dito sa may-ari kasi nito mga bro ay may bikiri, natatalsikan daw yata ng mantika ba or kaya pinatugtog raw niya, ayaw na tumunog. Tiningnan, marami ng kinalawang ng mga parts dahil binuksan na raw niya ito. Kaya ito double check natin para sabay-sabay natin bilhan mga bro papuntang Quiapo. Lahat ng board na itong tatlong amplifier na ito mga bro ay kailangan paliguan natin, brush natin, lagyan natin ng sabon para kumintabuli yung mga board na to. Katulad dun sa mga naunang na-upload natin, sinabon din natin. Dahil pag ganito kasi kailangan talaga sabunin muna bago natin i-troubleshoot para matanggalan lahat ng mga kalawangin dyan at mapalitan lahat ng mga parts na kinalawang na may mga dispalinghado na. Actually, tinayuan ko ang may-ari, but bili na lang siya ng bago. Wala, ang katwiran nila mayroon daw sentimental value may sentimental value at medyo mahirap din daw ang panahon, kaya kung kaya pa raw gawin. Kasi actually talaga pag bumili ka ng mga ganitong amplifier, sa ang halaga ngayon nasa mga 4,000 na rin, mga 3,500 siguro pinakamura. Pag mga ganito 5 auto, kung ipagawa naman nila talagang mga 1,500, kaya lumalaban pa rin sila. Nagkasundo naman kami sa halagang dapat pagkasunduan kasi pag ganito kasi talaga mga trouble mga bro, napakahaba ang laban nito.
siguro mga 1 week bago mo mapatino ito. Kaya pag na-double check na natin ito, lahat kailangan ng parts ay yung kailangan ng mga parts na bilhan, ililista ko na lang lahat mga bro, para isang bilihan lang papuntang round. Para pag napaliguan natin, salpak ng salpak na lang. Ganun na lang gagawin natin. Medyo mahaba-haba naman allowance. Kaya mamaya mga bro, after lunch, punta tayo ng Quiapo sa Raon. Mamili tayo ng parts. Kaya ito na, ito yung Promac. So na-visual check na natin yan mga bro. Isa-isahin ko na lang uli yan, tapos ililista ko yung mga parts. Medyo marami-rami din kinalawang talaga din to. Medyo tadtadin pati nga yung kaha mga bro, kung makikita nyo kinalawang. Kikis-kisi na lang dyan, bibrasa na lang dyan. Pero pinakamahalaga yung pinagaminham. So dito naman tayo sa isa mga bro, ibaba ko lang tong ating Promac para yung concert naman. Pero nasilip ko na yung concert, double check ko lang kasi hindi ko gano'n lista pala yung ano, wala yung listahan ko mga bro. So double check lang natin para maging malista na lahat ng bibili na kailangan. So singit na lang muna natin tong ace na mga bro, may pinapagawang ace. Check lang natin. Wala daw tao mga bro, kumikislap lang daw. Isingit na rin natin to sa ano, ating pag visual check. Malamang backlight ang sira nito. So yun, may standby power na. Power on tayo. Tutok natin sa ano. Ayun, kita natin kumislap nga mga bro, sabay namatay. So sa ano problema talaga to sa backlight din. Sinigit lang natin to sa mga amplifier kasi ngayon lang dumating to mga bro. Kaya pina-check sa atin, ma-confirm nga backlight ang sira. Kaya lang may nakita akong guhit. Ulitin ko lang. Kasi pag nagawa na yan, kahit nagawa na yung backlight, yung nakita kong guhit na kumislap, hindi na maalis yun. Ulitin lang natin. Yan, power on. Focus ko lang dito banda. Dito na portion nakita kong guhit. Ayun, meron ngang guhit. So ganun nga. Para masabi natin sa may-ari. So okay lang mga bro, at sinik lang natin to. Para siningit ko lang para pagkatapos nito mag-check, gagawin ko tong ace na to. At pagkatapos ng tanghalian, pupunta tayo ng Raon. So mayroon pa pala tayong i-double check na isa, yung concert, dahil na-check ko na yun, kaya lang hindi ko nakalimutan yung lista na wala sa ano ko, na doon na misplace. Kaya double check ko na rin yun uli para wala na makakalimutan na mga kailangan na parts. So singit ko lang gagawin to bago ako umalis ng papuntang Raon mga bro. Singit lang natin itong backlight para marami tayong bala papuntang Quiapo. Para medyo marami-rami tayo mabili kasi magdi-December na mga bro, kailangan maraming reserva tayo ng mga parts dito sa shop para hindi tayo paalis-alis. Sayang kasi yung oras pag paalis-alis na tayo sa Raon. So check lang natin yung concert naman na isa. So tuloy tayo mga bro dito sa huling i-visual check natin na concert. Kasi nawala yung listahan na check ko na ito mga bro. Kaya lang nawala yung listahan ko. Double check na lang natin para isang ano lang, para mabili natin ang lahat ng kailangan. Ito ang mas malala. Ito yung check ko na nakaraan mga bro. Mas malala talaga to. Napakarami ang nawalang transistor dito, pati mga resistor. Ganda, laglagan na talaga, sobrang kalawang. Ito nga yun yung concert natin na na-check na. Para sabay-sabay na lahat. Yun, ang daming transistor talaga ang kailangan dito. Pero itong is na ano pala mga bro, may iba tayo. Hindi ko na to i-upload kasi maraming tayong upload na puro backlight. Sa backlight ang trouble nito. Pero check pa rin natin pag ano, para sabay-sabay na. So
ito nga yung na-check natin na napakaraming putol na mga parts. Yung concert na type O to B, ito nga yun. Na-check ko na nga ito kailan wala talaga listahan. So yun, ililista na lang natin lahat ng kailangan dyan. Pakarami kasi pati mga resistor dito putol-putol na. So dito lang, hanggang dito lang muna yung video natin mga bro. Bali visual check lang tayo lahat para malista lahat ng mga parts lang. Tapos pag ginawa na natin pa isa-isa, gagawa natin ng video. I-upload natin pa isa-isa mga bro. Kasi itong mga amplifier na ito talagang napakahaba ang laban nito pag mga ganitong napakaraming kinalawag. Kakain talaga ito ng ilang araw. Maximum mga 1 week. Kasi hindi naman pwede natin tutukan lang ito maghapon pag isang unit lang na medyo hard trouble. Basta pag may customer na sumingit na medyo madaling gawin, siyempre uunahin natin yung gawin. Bali ito mga hard trouble, bali pasingit-singit lang ito mga bro. Kasi medyo mahaba ito, hindi mo pwedeng tutukan talaga ito na maghapon. So hanggang dito lang muna yung video natin mga bro. So update na lang pag na umpisahan natin gawin yan. Kasi medyo basta after lunch pupunta tayo ng Raon, mamili tayo ng parts. Pero gagawin ko muna itong is bago ako umalis. So maraming salamat sa inyong panonood mga bro at pagsubaybay sa ating mga video. Magandang umaga po sa ating lahat. So idugtong na nga lang natin to mga bro kasi may nagpa-check din natin na platinum. Kasi sabi na may-ari, fuse lang daw. Kaya ito binaklas namin na bago siya umalis. Kaya lang tiningnan natin talaga, sabog nga yung fuse. Kaya nung binaklas natin, malala pala tama talaga, nagsiputukan yung ilalim mga bro. Sabi ko medyo mahirap na i-repair ito, baka kailangan palitan na natin ng buong ganito. Tingnan mo, pagbasdan yung mga bro, nagputukan pati yung mga chip na mga resistor. Sigurado yung regulator dyan at saka yung pinaka oscillator IC nyan si back din. Kaya pag ganyan, ingay naman yung motor na yun. Pag ganyan kalagayan na mga bro pagkasabog, parang tinamaan na naman ang tunog to pag ganitong sistema. Sisingit lang natin para medyo sabi kasi na may-ari, baka fuse lang, baka yun lang sira. Yun nga, pumutok ka fuse, kaya lang malala naman yung ilalim, talagang sunog na sunog. Hindi ito ordinaryong nasira lang. Kung matingin ko lang baka tinamaan din ng kidlat ito. So sabay na rin natin uli kasi yung chinik natin na is kanina na 32 mga bro. Hindi naman pala totally backlight lang ang sira. Hindi pala sira ang backlight. Ang sira lang niya yung kapasitor na ito. Pinalitan ko na yan mga bro. Sasali na rin natin. Para medyo saan ko na ba nalagay? Ito. Ito yung original na kakabit dyan. Lumubo lang pala mga bro. So yan lang problema, hindi talaga backlight ang sira. Kapasitor lang, pero sa backlight section pa rin kasi supply ito mga bro ng backlight. So dinagdag na lang natin ito mga bro para medyo humaba din ang video natin. Bago tayo lumayas papuntang Quiapo. So at least nagkausap na kami na may-ari nito, na-check na namin. Matindi kasi pagkasabog nito, akala kasi niya ordinary lang daw, fuse lang daw sira. Minsan kasi ganoon ang mga may-ari ng mga unit na nagpapagawa. Akala nila medyo madali lang, fuse lang. Pero hindi kasi puputok ang fuse. Pero mayroon namang pagkakataon ng mga ganitong model, fuse lang talaga nasisira. Pero pag ganito, malaki ni resistor nilagay na fuseable resistor. Tapos tiningnan ko nga sa likod, grabe, nagputukan mga bro. Kaya pinakadabis to palitan ng buong board na lang. So maraming salamat po muli mga bro sa inyong panonood uli. Dinugtungan lang natin yung video. Magandang umaga po muli sa ating lahat.